Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Jason T. Asuncion at meron na naman tayong bagong tutorial for this week at I hope marami kayong matutunan dito. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa YouTube channel na ito, sa mga nagko-comment, nagla-like, nagsusubscribe, maraming salamat po. Ganun din sa mga nag-a-add sa akin sa aking Facebook account, judgesummer99@yahoo.com, mga nagpapadala ng question or gigreet, maraming salamat po. Pwede nyo rin po akong i-add sa aking Twitter account, teacher_Jason, or sa aking email address kung meron kayong mga personal na hiling. Pwede nyo po akong email, judgesummer99@yahoo.com. Meron kayong mga seminars or activities na kailangan nyo ng speaker, pwede nyo po akong pasabihan sa email address ko or sa Facebook account ko rin. Okay? Ganun din, I want to thank all of the viewers from around the world viewing this video, even though it's in Tagalog or the native Filipino language. You're still watching this video. Thank you very much for subscribing and adding this to your list. Um, Someday I will try to create a full English video, tutorial video for my programming tutorials. Okay? So, balik tayo sa Tagalog. Okay. So, ang bago nating lesson for this week is sa Joomla tayo, no? So, nasimulan ko na yung Joomla. Kung di ako nagkakamali is meron tayong at least mga 3 or 4 na video tutorial na may kinalaman sa Joomla, no? So, last time, tinuro ko paano mag-install ng Joomla sa isang live website. This time naman, ang ituturo ko is kung paano magpalit at magdagdag at magpalit ng template sa Joomla, no? Ang Joomla kasi ay isang content management system kung saan may mga built-in template ka nang gagawin. Ginagamit to sa paggawa ng website. Okay? Kung gusto nyo gumawa ng website na medyo mabilis, pwede kang gumamit ng mga content management system tulad ng Joomla para mapabilis yung gawa nyo. No? Mas mukha rin professional yung itsura kasi nakadesign na yung template. So kung sasabihin nyo, napakadali yata nun, yes, tama. Ginawa talaga siya para maging madali. Pero kung meron pa kayong alam tungkol sa HTML at PHP, mas magiging maganda kasi mas mamamanipulate nyo yung buong site, mas may edit nyo sa gusto nyo mangyari. Okay? Pero itong tutorial na to is for beginners na gustong matuto. So, yun ang ating topic, no? Kung paano mag-add at baguhin yung template na meron tayo, no? Okay. So, let's go. First thing first, kailangan muna nating siyempre mag-login sa ating Joomla. So, meron na kayong existing na Joomla website, no? So, ang kailangan nyo lang mag-login. Last time, sabi ko nga gumawa tayo ng tutorial kung paano mag-install. Kung nag-install na kayo, meron na kayong panel o control panel or login sa Joomla nyo, no? So, dalawin nyo lang yon. Okay, then type nyo lang yung password, username and password nyo para makapag-login. Okay, ito yung control panel or interface ng Joomla nyo, no? Kung titignan nyo, parang click and drag lang siya, okay? So, meron tayo ditong may kinalaman sa system, buong system ng Joomla, user, okay? Mga menu mo to sa website mo, no? Mga links yan, no? O mga drop-down menus, content, ano ba yung nalaman ng website mo? Siyempre, article, pictures, okay, pwede mong gamitin yan sa media manager and pictures. Components, mga ibang parte, maliliit na parte ng isang content, no? Or pwedeng ng isang buong site. Extensions, ito yung nagpapaganda dito sa Joomla. Ang ganda kasi sa Joomla, kahit template na siya, nadadagdagan siya, okay, ng mga add-ons or features. At karaniwan, mga free. Dahil ang Joomla ay isang free software, no? Open source software and free. So, pwede mo siyang baguhin ayon sa gusto mo. Okay, so ito yung nagpapaganda sa Joomla. So, click ko lang itong buksan lang natin itong isang website na for testing lang naman itong website na ginawa ko, no? So,
Makakapansin niyo ito yung basic ng isang Joomla website kapag nagsimula kayo, okey? So, eto medyo may laman na siya kasi, sinama kong i-install yung, test articles niya 'no. So, eto makikita niyo may laman na siya, okey. Ito yung basic na itsura ng isang Joomla website kapag nagsimula kayo. So, simple lang, puti, pero mapapansin niyo kung gagawin mo sa HTML 'to medyo mahirap na. Kasi nakahati na 'to into divisions, okey. May mga small tables sa loob, okey. So, mapapansin niyo nakagawa na rin 'to, medyo mahirap gawin 'to, hindi lang HTML 'to 'no, may kasama ng JavaScript 'to. Pero dahil naka-template nga ang Joomla, minsan kapag nakakuha ka ng magandang template kasama na 'yun do'n, okey. So, kung sasabihin niyo, "Okey, papaano 'yan, 'di pare-pareho yung itsura ng Joomla pages 'pag nagsimula." Tama, pare-pareho talaga, maaaring puti lang 'no. Ang kagandahan nun 'pag nag-install ka ng Joomla, balik tayo sa control panel ng Joomla, meron ng mga template na, kasama, okey. Yung una yung nakikita mo itong puti, ta's meron pang isa na kasama. Para makita mo yung mga template, pupunta ka sa extensions, okey, tapos template manager. Okey, pag-click mo nun, okey lalabas 'to. May dalawang bagay kang dapat na malaman dito para hindi ka malito. Yung isang template dito is para sa website, yung isang template ay para dito sa nakikita mong ito, 'tong control panel. Okey, itong control panel mong 'to puwede mo rin palitan yung itsura, okey? Isang patunay halimbawa ganito, um, ang pangalan ng control panel na 'to, 'tong template ng control panel na 'to ay ISIS 'no, papapalitan ko ng Hathor. So, okey, so para maging default ko yung Hathor, 'tong merong, star dito, okey, which is, set to default, i-click ko lang. Once clinic ko 'yan, okey, hintayin natin maglo-load. Pansin niyo napalitan siya, 'di ba? So, isang template rin 'yan 'no. So, puwede niyong palitan yung itsura ng template ng control panel niyo. Okey, so, makaka-download kayo, may mga free, may bayad din. It's up sa inyo kung saan ang gusto niyo, okey? So, balik ko lang sa ISIS. Pagbabalik ko sa ISIS, pupunta lang ako sa default. So, sa ISIS ayun 'no, default, yung, i-click ko lang yung star do'n, babalik siya, okey? So, yun yung unang-una. Lahat ng pagbabago na magagawa mo dito sa template ng control panel ay hindi apektado yung nasa website mo, eto hindi. So, para palitan mo yung template ng buong website mo, meron pang isang paraan o merong paraan. Maliban sa ang default kasi na ginagamit na template ng, Joomla 3.0 is 'tong Protostar, okey? So, maliban dun meron pang isang kasama siya na puwede mong gamitin, yun yung Bees 3, okey? 'Pag sinet as default ko 'to, click ko siya 'no, parang wala na nagbago pero mapapansin niyo, default style successfully set. 'Pag pumunta ako sa website natin, ito yung website natin kanina, at ni-refresh ko, ilo-load niya yung bagong template. See? Parang ang laki ng pagbabago ano? Nag-click lang tayo, ang laki na ng pagbabago. Nagbago na yung kulay, may images agad, nagbago yung laki ng pages, nagbago yung laki ng font. Minsan may mga pagkakataong magbabago yung kulay ng mga text. So, ganun kalaking pagbabago sa isang template. Kapag nasa Joomla ka, ganun kabilis. Kung mamano-manuhin mo yan, kung itatype mo yan ng isa-isa by codes, okay lang, kaya rin naman, no? Pero isipin mo kung nagmamanage ka ng more than 3 website. So, kailangan mo ng isang mabilis na paraan para i-manage yun. Okay? So, isa sa magandang paraan is gumamit ka ng CMS or Content Management System, sorry, na tulad ng Joomla. Okay? So, yun yung kagandahan. So, dito, ganun lang magpalit. Pupunta ka lang sa, okay, extension, template manager. Pag nandito ka na, okay, siguraduhin mo lang na kung yung template ng website na yon. So, by default nga, dalawa lang naman yung template. It's either Protostar or Bees 3. Okay? So, kung sakasakali na gusto mo pang baguhin at hindi mo gusto yung design na to, okay, may isa pang paraan, okay? Pwede kang mag-download. Okay? So, dito, nag-search lang ako using Google. So, sabi ko nga sa inyo, ang Joomla is isang free software. So, nag-type lang ako dito ng free, okay, free Joomla templates. Okay? So, kay-click ko lang isa sa mga link dito, no? So, wala akong pinapaboran dito kahit
sino dito gamitin nyo, as long as free, di ba? So may i-click ko lang tong unang-unang link na lumabas sa ating search using free Joomla templates. Be sure pala na kapag naghanap kayo, siguraduhin yung templates na da-download nyo o i-install nyo is swak or compatible dun sa version na ginagamit nyo. On this instance, gumagamit tayo ng Joomla 3.3. Okay? So, sisiguraduhin nyo na yung template na ida-download nyo is Joomla 3.3 or compatible sa Joomla 3. At least 3 pataas. Pag sinabi yan 3.x, ibig sabihin, any version basta 3, okay, is pwede. Kasi meron pang isang Joomla, no, yung medyo old version which is Joomla 2.5. So, pag yun yung install nyo sa Joomla 3 nyo, magkakaproblema kayo, magkaka-error kayo. Okay? So, ba ito? Joomla 3.2. Gagana ba yan sa Joomla 3? Okay, gagana siya kasi parehong 3. Okay, pero pinakamaganda kapag dinownload nyo, ano ba ganito? I-click ko tong link na to, okay, para mag-download ng free Joomla templates. Okay, so free siya, nakita nyo, no? Bago kayo mag-download, check nyo to, nakita nyo ito nasa gilid na to, compatibility, okay, compatibility, tapos yung logo ng Joomla, 3.x. Ibig sabihin, kahit anong version, basta 3 pataas, 3.0, 3.1, 3.6. Kasi itong version ng Joomla na in-install ko ay 3.6. So, kahit anong version from 3 pataas, wag lang 4, is gagana or capable tong template na to. Okay, yun ang isa sa mga kailangan nyo tignan, no, kahit free siya. Then, so anong kaibahan ng free at saka ng paid or may bayad na template? Actually, malaking kaibahan. Kapag free, kanya basic yung mga design. Kapag may bayad siya, may mga additional features siya na lalabas at pwede ka pang mamili ng kulay ng template. Kareno kasi pag free, isa lang yung kulay ng template eh. Yung pwedeng baguhin ka agad. Unless magaling kang mag-code, no? So, yung ako magaling kang mag-code, kahit free yun, pwede mo sundan yung programming na ginagawa nung gumawa ng template na yun para mapaganda mo pa siya. Ngayon, kung hindi ka ganun kabihasa or wala kang oras, pwede kang bumili ng mga template na nagawa na. Okay? Karaniwan sa mga template is, yung iba hindi mo nabibili ng buo eh. Minsan parang by subscription. 1 year mong gagamitin. Kasama naman doon sa bibili mong yun, kahit free Joomla, ang kasama kasi doon yung support, technical support. May problema ka doon sa isang part ng template, no? Kapag paid yan, karaniwan, meron silang technical support team na pwede mong kausapin para ayusin yung parting yun. O may gusto kong gawin na hindi mo magawa, pwede mo siyang kausapin at susubukan lang gawin. Yun yung kaibahan ng free sa paid. Okay? Pag free, talagang basic na basic. Kapag paid, may technical support yan. So balik tayo sa Joomla ulit. Okay? So, meron akong template na nagustuhan dito kanina. Ito siya. Okay, free responsive Joomla template. Karaniwan pag sinabing responsive, minsan may makikita kayo template lang, best free template, okay? Responsive template. Anong kaibahan ng responsive sa regular template lang? Pag regular template lang, karaniwan, para lang yan sa browser ng computer. Pag sinabing pre-responsive, yung klase ng template na yan is pwede kahit phone or cellphone yung gamitin mo or tablet. May mga website kasi na kapag tinignan mo siya ng mas maliit o tinignan mo siya sa cellphone, hindi mo siya makikita or hindi siya lumalabas or nag-error siya or pangit ang itsura niya. Bakit? Kasi hindi siya responsive. Yung image niya hindi automatic na lumiliit, napuputol, nahati. Kapag responsive yung template na nakuha mo or responsive yung design ng website mo, ibig sabihin nun, kahit gano'ng kalaki yung browser, kahit tablet man yan o cellphone man yan, pwedeng i-view yung website mo at hindi nagbabago yung itsura. Magbabago man, liliit yung pictures, automatic na liliit yung pictures, hindi mahahati, hindi mapuputol. Okay, yun ang kailangan tandaan sa mga templates, no? So, ito, medyo gusto ko yung kulay kasi green, no? So, dinownload ko na, ang pangalan ng template is Qualify, free Joomla 3.x template, okay? So, dinownload ko yan. Susubukan natin siyang i-upload dun sa ating website at gamitin dun sa ating template ng ating website.
So, ito yung template ng website natin, no? Nakita nyo. Beast 3 to. So, medyo may tsura na rin, no? At least may design, maganda yung cut, maganda yung font. Okay? So, pwede yung baguhin yung font yan kung marunong kayo mag-coding ng PHP, no? Pero, kapag, habi ko nga, pag bago yung template mo, karaniwan, nandun na yung design. So, ang gagawin ko lang para i-upload at gamitin yung dinownload natin na template na qualify. Okay, dito sa extension, i-click nyo na extension, then pupunta kayo sa extension manager. Okay? Pagpunta nyo na extension manager, pwede kayo mag-add install from the web automatically, no? Pero hindi ko ina-advise yan. Ina-advise ko download nyo muna. Okay? So, ano ba na-download mo na? So, dito ka lang sa choose file. Hahanapin mo na yung dinownload mo. Karaniwan zip file yan, no? So, qualify. Hanapin ko lang. Ayun na, qualify.zip. Minsan na kailangan yung yung mga pagkakataon na pili muna natin itong qualify, no? Pagkapili ko, click lang ko ng open. Ayun na siya, qualify.zip. Yung mga pagkakataon yung mada-download nyo na template is kailangan nyo munang i-unzip. At sa loob nun, meron pang mga, kasi minsan hindi ng template yung mga download mo, may modules pa. Okay? Medyo may mga pagkakataon na kailangang hiwalay mong ini-install yung module at saka template. Kapag hindi gumana yung installation mo ng template, try mong i-unzip, tignan mo yung loob. Kapag may module siya, ibig sabihin, ang kailangan mo lang i-install muna, yung template muna bago yung module. Kapag hindi kasi automatic na na-unzip sa loob yun. Okay, so kung template lang muna. Kung module lang. Okay, so baka minsan kasi nag-download kayo kasi hindi gumagana, nagtataka kayo, ba't hindi gumagana, pareho naman yung version, compatible naman. Minsan kailangan nyo basahin yung agreement or documentation ng template na dinownload nyo. Okay? So ito, actually kada-download ko ito, hindi ko pa alam kung anong meron talaga. Hindi ko pa na-testing anong itsura. Nakita ko lang dito, no, yung itsura niya. So try natin. So ako spontaneous kasi ako eh. Kung mali, di ayusin natin, di ba? Walang cut. Okay, so clinic ko lang upload and install. So it takes some time, depende sa speed ng internet connection at computer nyo, at server nyo syempre. At the bottom makikita nyo may uploading, okay, 65% and so on and so forth. Medyo mabilis. Mabilis ang internet. Okay, although naka-stick lang ako. Okay, pagtapos na sasabihin niya rin. Kapag may error, sasabihin niya rin. Okay, so good, no? Makita nyo sa message, installing template was successful. We're good. So, saan nyo makikita yung mga template? Babalik kayo sa extension, then template manager. Okay, mapapansin nyo kanina, 4 lang to, no? Sabi ko sa inyo, ang default na template para na binigay ng Joomla sa'yo pag nag-install ka, yung Protostar at Beast 3. Ngayon, nag-install tayo ng bagong template which is Qualify. So far, so good. Walang error. It means na compatible siya sa version ng Joomla na ginagamit natin which is Joomla 3, version 3. Okay? So, pag nag-download, be sure na compatible yung template. Pag okay ka na, gagawin mo lang, pupunta ka lang sa may default dito, default row, then set as default mo lang yung na upload mo na template. There you go. Default style was successfully set. Punta ka lang sa website mo, i-refresh mo lang, at may pagbabago. And there you go. Di ba? Ang bilis, no? May design na kagad. Kita nyo yun, yung ating design kanino. Kita nyo yun? At ang maganda, responsive pa siya. Nakita nyo to, automatic, oh. Meron siyang ganito, meron siyang parang slideshow, di ba? So, kanina sa mga template natin wala yan. So, kung i-code mo to, matagal to. Grabe, matagal tong i-code. Okay? Kung magaling ka talaga, di good. Pero minsan kasi, kailangan mong pag-isipan kung hindi palibasa magaling ka, kailangan gamitin mo na yung galing mo. Minsan isipin mo kung tama bang gamitin yung galing mo sa pagkakataon na yun. Paano kung oras ang nilalabanan mo? Kahit magaling ka, kung oras ang kalaban mo, paano mapapakita yung galing mo kung kulang yung oras mo, tama? So may mga pagkakataon na pupunta ka sa ganitong mga bagay. Hindi dahil hindi ka magaling, kundi dahil alam mo yung ginagawa mo. Okay? So minsan hindi laging puro galing, di ba? So kita nyo to, ganda ng design. So konting pagbabago na lang, konting edit na lang. Kung magaling ka pa sa code sa PHP, may JavaScript knowledge ka pa at HTML, malaking pagbabago na to.
So, ganun lang. Ulit lang natin ha. So, pagka-upload nyo, paano mag-upload? Punta lang kayo ng extension manager. Okay, mag-download kayo ng gusto nyong template. Ano ba? Try natin to. Okay. Hanap tayo ng malinis-linis. White yun, no? Green. Try natin to. Itong interior design template. So, okay naman siya, no? 3.x. Hintay lang natin, ha? So, dina-download. There you go. So, interior design. Download ako. Ang bilis ng net ko. Then, gagawin ko lang, pupunta ako sa control panel ng Joomla ko. Okay, punta ako ng extension, template manager. Then, sorry. Punta muna pala ako ng extension manager. Nandun na pala ako. Okay, extension manager. Then, choose. Ang pangalan ng template natin is interior design. Hanap lang. Ito siya, interior design.zip. Open. Upload and install. Okay, wait lang tayo ng konti. 21%. 48. 61. And malapit na. Ganun lang kabilis, di ba? Yung kagandahan. Professional pa yung itsura, no? So, konting edit na lang. Yung image, may mga, kung tatanong yun, no? Napapalitan ba tong image na to o default na yan? Pwedeng palitan yan, yung image na yan, kung nasa yan sa media manager, no? So, next topic natin yan. Tapos, pati itong, hindi qualify yung pangalan ng website mo, pwede mong palitan yan. Yes, pwede palitan yan. So, balik lang ako, no? Yun, natapos na. Template installed. Now, follow the steps. Yung mga pinapalo siya, which is yung gagawin rin natin, no? So, gagawin natin, yung in-upload natin na bagong template, pupunta lang ako ng extension template manager. So, ngayon meron na tayong 6, no? Pero yung para sa website natin is Bees, Protostar, Qualify, at saka interior design. So, gagawin ko lang, i-click ko lang yung default sa interior design. Okay. Then, punta lang ako sa website, refresh. And 1, 2, 3. Kita nyo? Ang bilis, di ba? Ang tanong, nababago ba yung mga dito? Hindi nababago yung laman nito. Ito pa rin yung mga dating laman ng website natin na nagsimula tayo. So, kung meron na laman yung website nyo, diba, na-edit nyo na yung Joomla nyo, at yun yung palitan yung design ng template nyo, walang problema. Hindi masisira yung mga text na nakasulat. Mababago man yung lugar, pero hindi masisira, nandun pa rin sila. So, yan, no? Ang linis, di ba? Ang linis tignan. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to on how to install and change template in Joomla 3. Okay? Gaya ng sinasabi ko lagi, I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. At gaya ng sinasabi ko nga, itong mga video na to ay tool lamang para matuto tayo, no? Kailangan niyo pa rin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Okay? Kahit ako ay isang mag-aaral pa rin na natututo ng ganitong mga bagay. So, sa sakaling may mga tanong, pwede niyo po akong padala ng email or comment sa YouTube channel or sa website, no? At susubukan natin sagutin. Okay, muli, ako si Jason T. Asuncion. Kita-kita po tayo sa next video. Mabuhay and God bless.